Ngayong araw nga pala ay bubuo ulit tayo ng Perler Beads. May nag-comment kasi sa akin ang sabi niya, Gengar naman, sobrang tagal ko na yung nire-request. Pag ginawa mo yun, magiging honor ako sa school. Wow, kapag girl yan. Okay, sige, dahil favorite ko naman talaga si Gengar. Si Gengar naman ang bubuuin natin. Bali, ito nga pala ang reference natin. Ito nga din pala ang favorite Pokemon ko. Di naman siguro halata no, pinatatu ko pa. Ito na nga lang pala ang color block natin. Buti nga't marami pang natira. Ito nga sinisimulan ko muna sa pattern. Cute says Gengar nga lang pala itong binubuo ko. Kasi nga kapag malaki baka kulangin tayo sa mga kulay. Ayan, tapos na kay after naman ang block sa color white naman tayo. Itong ginagawa ko nga pala yung smell ni Gengar. Next naman gagamit naman tayo ng color red. Ayan, para sa mata niya. At after nun, dito naman tayo sa mga details o mga shadow. Ayan yung mga gilid-gilid niya. Wala kasi naka-indicate kung anong color yan. Kaya pinagko-compare ko na lang yung mga malapit. At kapag nakita ko na yung malapit na kulay, yun na yung gagamitin ko. After ng shadow details, dito na tayo sa pinaka-last color. Pinaka-most satisfying part, ang favorite part ko. Kasi ito na yung pinakamadaling part eh. Magko-color na lang tayo para matapos na. Masasabi ko pinaka-most satisfying part dahil hindi ito mahirap. Ito yung part na sobrang nakaka-enjoy. Kasi eto nga, tapos na, kaya ngayon magte-tape na tayo. Dito naman ako laging kinakabahan. Kasi baka mali pag-tape ko eh. Buti okay naman, kaya ito, binutas-butas ko na. Dahan-dahan ko siya tinanggal dito sa Perler Beads board. Dahil maayos naman, paplantsahin na natin siya. Basta kaliwat kanan lang ang pagplantsa. Ito nga, nung okay natin, tanggalan natin siya. Makikita niyo malino, sobrang smooth, walang butas. Sobrang perfect na pagkakagawa natin. Tignan niyo naman, harap likod, pwede maging harap. Sobrang smooth talaga nitong paggawa natin. Kaya naman tara, dikit natin to sa ating rep. Dagdag collection na naman tayo. O, diba? Sobrang ganda nitong una ko nagawa. The more, the merrier. Kaya ito, didikit natin si Gengar. O, diba mga kadigot, sobrang cute, sobrang ganda na lang tignan. Okay, so mga kadigot, after ng Gengar, sino naman na next natin bubuuin? Sino kaya sa tingin nyo? Ngayong araw nga pala ay magbubuo tayo ng bagong Perler Beads. May nag-comment kasi sa akin yung sabi niya, Kuya Dug, sobrang idol kita. Sana buuin mo si Dragonite please. Sana mapansin. Dahil mahal ko kay mga fans ko, okay, bubuuin natin siya. Bale, ito nga pala ang reference natin para kay Dragonite. Cute naman siya, diba? Siyempre, first color nga pala natin ay black. Ito yung color na hindi pwedeng mawala. Ito nga, nag-refill na ako. Kaya naman tara, start na tayo. Dito, sinisimulan ko na pattern para kay Dragonite. Na perfect lang natin tayo, wala lang problema. After ng pattern, mata naman ni Dragonite. Ang tibig nga pala nito sa white, kasi 4 na peraso lang ang kailangan. After na mata, doon naman tayo sa kulay ng pakpak niya. Wala nga pala ako ng bote, umorder ako na napakadaming kulay. Hindi ko in-expect na kakailanganin ko pala tong gatong color. Buti na lang talaga ginayon ko sa pagpili. Kaya naman ito, nag-refill na ako. At nung okay na, tara na. Konti lang naman magagamit natin dahil maliit ang pakpak niya. After ng pakpak, dito naman tayo sa mga details. Ito medyo dark orange sa katawan ni Dragonite. After nun, yung kulay naman ng tiyan niya. Medyo may yellow siya naman brown. Sakto, buti meron din akong ganong color na na-order. Kaya naman tama lahat ng color na nagamit natin dito kay Dragonite. Last but not least, sa pinaka-most satisfying part. Ito na ulit tayo sa last color, kulay orange. Ito na kasi ang last step ng pagko-color. After natin mapiliin lahat ng color, naman ay magte-tape na tayo. Ito talaga lagi nakakakaba na part. Dapat maayos sa pagkaka-tape nyo. Sa pagkakamali nyo lang dito, ulit kayo After lahat. Ng tape, tusok-tusokin na natin. At after matusok, tanggalin natin siya sa pegboard. Next step, ipatungan na natin siya ng parchment paper. At planchahin lang natin ng sideways. Pag okay na, itanggalin na natin. Natutuwa nga ako habang tinatanggal ko. Kitang-kita naman na sobrang smooth at perfect ang pagkakagawa natin. Smooth kasi makikita nyo walang kabutas-butas. Kahit yung likod ay sobrang ganda. Kaya naman tara mga kadigot, dikitin natin sa ating rep. Ayan, dyan natin didikit. O diba, ang ganda dahil sobrang dami na nila. Sabi ko diba, pupunin natin tong rep ko ng mga Pearl Beads Pokemon Red Magnet. So mga kadigot, ano next natin bubuo? Sino kaya sa tingin nyo?